umpisahan na po agad natin. Ito pong ating talakayan dito po sa mga nakita po nating balita. Ngayon mga kababayan, kung titingnan ninyo, unahin muna natin etong balita ng 20 pesos na bigas na kung saan formal nang inilunsad ang pagbibenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa Cebu Provincial Capital. Bawat benepisyaryo ay bibigyan ng QR code upang ma-regulate ang pamamahagi na limitahan sa kada 10 kilo bawat linggo kada pamilya. Layunin ng programa na palawigin ito hanggang 2028 at ipatupad sa buong bansa. Sa ngayon, ang Cebu at iba pang bahagi ng Visayas ay nagsisilbing pilot areas mga kababayan. Bukod po dyan, sell na po din or ibinebenta na rin yung 20 pesos na bigas mga kababayan sa mga kadiwa. So yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na hindi matanggap na napababa ni PBBM ng 20 pesos yung presyo ng bigas mga kababayan, sinisiraan ngayon ang programa ni PBBM na ito. Dahil nga naman kung titingnan nyo, hindi lang kasi mga kababayan dyan sa Cebu at sa bandang Visayas ipinamamahagi or ipinagbibili yung 20 pesos na bigas. Kung hindi, maging sa mga kadiwa mga kababayan ay ipinagbibili na rin po. Anyway, shoutout po kay Kuya Lori S. Del Rosario ha. Kung titingnan nyo mga kababayan, gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, hindi lamang po sa parting Visayas at Cebu ipinagbibili yung 20 pesos na bigas. Maging sa kadiwa mga kababayan ay ipinagbibili na rin po. So ngayon pakinggan po natin, ito pong nakita nating balita galing po dito sa PTV na kung saan mga kababayan sabi po dito, pagbibenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa kadiwa stores sa Metro Manila mga kababayan ay mas palalawigin pa. So ngayon i-play po natin itong nakita nating balitang ito. Naman ang Department of Agriculture na tuloy pa rin ang rollout ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa piling kadiwa stores sa Metro Manila. Ito ay sa kabila ng election ban. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa. Vel? Tingnan nyo ha. Princess, tuloy pa rin ang rollout ng 20 pesos sa NFA rice sa ilang mga kadiwa na Pangulo Store simula May 2. Ito ay sa kabila ng 10-day election ban simula May 2 hanggang May 12. Akala ko ba mga kababayan, pambubudol ito? Akala ko ba pambubudol ito? Akala ko ba wala itong katotohanan na yung presyo ng bigas napababa ng 20 pesos? Alam nyo ba mga kababayan, sa totoo lang, marami sa mga kamag-anak ko po ang nagbibenta ng bigas, nagninegosyo ng bigasan, especially sa bandang Manila, lalo na yung mga kamag-anak ko mga kababayan dyan po sa Pasig. Ang negosyo po nila ay pagbibenta ng bigas. Ngayon, sinasabi ng mga kamag-anak ko, dati kasi mga kababayan, especially nung panahon ni dating Pangulong Duterte, pag bumibili ka ng 25 kilos ng bigas, yung nakalagay sa sako, ang presyo mga kababayan, nagre-range ng 1.4, 1.3, 1,250. Ngayon may mabibili ka na mga kababayan ng 1,050. Ibig sabihin, ang laki talaga ng ibinaba ng presyo ng bigas. At yan yung malimit sabihin sa akin ng mga kamag-anak ko, especially yung nagdinegosyo ng bigasan mga kababayan. Nagbaba daw po ngayon ang presyo talaga ng bigas. At ngayon mga kababayan, yung 20 pesos partida, pangarap pa lang po yan ng presidente ha. Hindi po yan ipinangako. Pangarap pa lang po yan ng presidente, pero unti-unti na pong nangyayari. At yan po yung hindi matanggap ng mga taga-suporta ni Sara Duterte at ng mga Duterte. Biruin niyo mga kababayan ha, saglip na magpasalamat kasi napababa or natupad yung pangarap ng presidente na kahit papaano mangyari yung 20 pesos na bigas, saglip na magpasalamat pa sila, sinisiraan pa nila yung ginagawang trabaho ng ating gobyerno at yung pagpababa ng presyo ng bigas sa 20 pesos. Saglip na magpasalamat yung mga yan kung ano-ano pang paninira ang ginagawa nila. Sa bagay, hindi naman kasi nila matatanggap ito kasi nga, yung pangarap ng presidente, hindi naman kasi ipinangako yan. Yung pangarap ng presidente, nagkatotoo. Mga kababayan, dahil tahimik na tinrabaho, yan ang gobyerno ni PBBM. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Kabilang sa mga kadiwa site sa pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas ay ang Kadiwa Store sa ADC Building ng Department of Agriculture, Kadiwa Center sa Bureau of Animal Industry, Bagong Sibol Market sa Marikina City at Disiplina Village sa Ugong Valenzuela City. Ayon sa COMELEC, bagamat binigyan na nila ng exemption ng DA para sa 45-day na spending ban, kailangan pa rin ng letter for
clarification ng DA at handa naman itong tanggapin ng COMELEC. Diba? Sa ngayon, nakapag-apply na para sa COMELEC exemption ng Cebu kung saan ilalunch ang 20 pesos sa NFA rice bukas. Ayon sa COMELEC, pinag-aaralan pa nila ang posibilidad na maaaring kaya hindi pa nagsumite ang ibang LGU dahil nauna na silang nakapag-apply ng COMELEC exemption para sa 33 pesos kada kilo na NFA rice sa ilalim ng Food Security Emergency noong Pebrero. Mungkahin naman ng COMELEC na simulan ng programa bukas pero ituloy na lang ito matapos ang halalan para sa mga lokal na pamahalaan. Diba? Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. O, kita nyo mga kababayan, itutuloy pagkatapos ng halalan kasi nga naman pagka nagdire-diretso yan, especially mga kababayan, sasabihin na naman ni Sara Duterte, pambubudo lang yan, ginagamit lang yan kasi mag-e-eleksyon. Yan naman yung lagi nilang sinasabi. Salo sa kapag ka nabibisto yung kanilang mga pinagagawang hindi maganda, papalabasin nila political harassment. Kapag ka tinatalaka yung pangungurakot nila sa pera at kaba ng bayan, sasabihin nila pinopolitical harassment sila. Political persecution yung ginagawa sa kanila. Saan ba lulugar ang gobyerno? Kapag hindi naman sila inimbestigahan, sasabihin nila pinapalusot yung mga kurap na opisyalis ng gobyerno. Pinapalusot yung mga politiko na kurap dyan. Saan lulugar ang ating gobyerno? Kita nyo mga kababayan isipin nyo na mabuti kung gaano katindi sa panahon ngayon ni PBBM kahit pakaalyado ka, kahit pasabihin na ikaw ay malapit sa presidente, basta nagkamali ka, at may pananagutan ka na dapat mong panagutan, kailangan mong panagutan yon at hindi mo kayang dayain ang gobyernong ito sa panahon ngayon. Especially, hindi nyo kayang dayain ang taong bayan na nakikita ang ginagawang trabaho ng ating gobyerno. Gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kababayan, ito po ay pangarap lang ng presidente na kahit papaano mga kababayan ay nagkatotoo dahil po sa pagsusumikap na ginagawang trabaho ng DA mga kababayan, especially ng ating presidente para matupad yung kanyang pangarap. Kaya dapat yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, magpasalamat na lamang po kayo dahil yung ipinangako dati ni Digong na ibababa ng 20 pesos ang bigas, hindi po nangyari. At itong pangarap ni PBBM, kahit pangarap yan ng presidente, nagkatotoo mga kababayan dahil sa ginagawang pagsusumikap at pagtatrabaho ng ating presidente at ng gobyerno ni PBBM. Ano po, so ngayon, punta naman po tayo dito sa isang video na nakita natin na hindi siguro matanggap yung 20 pesos na presyo ng bigas mga kababayan. Kaya kung ano-ano ang mga pinaggagawa, ito pakinggan nyo mabuti. Meron tayong... Sabi dito, pwede lang man delay. Ano yun? Butangan, pangalan. This is what people are saying that this ayuda rice is not insult to ordinary Filipinos. Mura. Mura kaga. Yan yung sabi dito mga kababayan. And then ito i-play po natin. BBM rice. Yan, tag 29. Tag 29 pesos per kilo daw mga kababayan. Ang kilo. Ayan ha. Yan ang bagong bigas para sa bagong Pilipinas. Yan. Ang itsura niya ay ganito. Ayan. Ang itsura niya Tapos ang amoy niya. Dili siya mga kaon, amoy amag Amoy ipis. Hindi daw makain yung 29 pesos na kilo ng bigas mga kababayan at amoy amag daw. Alam nyo ba, sa dami ng nakabili niyan, bukod tangi na lang na sila yung nagre-reklamo. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, etong ginagawa nilang ito, paninira na lang ito sa gobyerno Yun namang mga nakikita natin na bumili ng 20 pesos na bigas, partida 20 pesos na bigas po yung binili nila. Pero hindi naman ganyan yung itsura. Hindi naman ganito mga kababayan, yung itsura ng bigas. Baka nga ito, bumili lang sila ng ganyang ganyang asako mga kababayan, tapos nilagyan nila ng ganyang bigas and then pinatahi nila, tapos binuksan nila, tapos pinalalabas nila sa taong bayan na yung bigas ay inaamag mga kababayan at ganyan po yung itsura. Sa dami ng bumili, sa dami na nag-post na nakabili ng bigas, hindi naman ganyan yung itsura mga kababayan. Baka nga lang, isa pa dyan, baka binili nila yung bigas,
tapos pinabayaan nila ng matagal na panahon kaya nagkaganyan ang itsura mga kababayan. Ano po? So ngayon ipagpatuloy pa natin. Kaya ito yung sinasabi ng mga tao na para sa mga kuwan ng ito, hayop, sana yung mga manok dito. Tsaka take note mga kababayan ha, yung ibinebentang bigas, wala pong name yun na nakalagay na mga BBM, ganon. Walang mga name yun. At saka yun po ay supot-supot. Hindi naman po yun mga kababayan, per sako. Yun po ay nakalagay sa plastic mga kababayan na kilo-kilo. Kaya nga, gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, nililimitahan lamang po sa 10 kilo yung pagbibenta ng 20 pesos na bigas. Ito, nakalagay pa nga dito, 29 pesos. Biruin nyo, isipin nyo na lang kung gaano kaganda yung 20 pesos na bigas, di hamak naman na mas maganda itong 29 per kilo ng bigas or yung 30 pesos per kilo ng bigas. Ito, yung ipinapakita nila dito, iba na Ayan, para sa hayop lang talaga ito. Diba? Ayan. Okay? Alright? Kaya ito, payo ko doon sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Kung natatapakan yung ego ninyo sa panahon ni PBBM, tanggapin nyo na lang yung katotohanan na yung ipinangako dati ni dating Pangulong Duterte na marireduce ng 7 pesos per kilo yung bigas, hindi po talaga nagkatotoo. Kasi nung pandemic, tandaan nyo nung pandemic mga kababayan, hindi naman po bumaba ng 7 pesos per kilo yung bigas. Bagkos, tumaas pa nga mga kababayan ng 7 pesos mahigit. Biruin nyo yung 60 kilo per kilo ng bigas dati, pumalo pa ng 70-80 yan mga kababayan. Ganun po kahirap nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya yung sinasabi niya na 7 pesos marireduce ng 7 pesos yung per kilo ng mga bigas, hindi po yan nagkatotoo. Kasi sa mahal ng bilihin nung panahon ng pandemic, kasi nga nagkaroon ng pandemya, hindi po nagkatotoo yung ipinangako ni dating Pangulong Duterte. At ang isa pa dyan mga kababayan, yung kay BBBM na 20 pesos na bigas, hindi po yan pangako. Pangarap po yun ng presidente na nagkatotoo. Alam nyo, kung naiinggit yung iba, especially yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, wala naman masamang mainggit. Ang masama lang, yung gagawan nyo pa ng kwento or maling kwento, yung ginagawang pagsusumikap at trabaho ng gobyerno ni PBBM para maibigay yung pangunahing pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin.